Magandang gabi po sa ating lahat. Magsimula na po sa mensahe ng ating Panginoon. Tayo magsimula sa pagbasa ng kanyang salita. Pakibukas po kayo sa aklat po ng Juan, Kapitulo 6, talata 1 hanggang 15. Magkaroon po tayo ng responsive reading. Ano po? Maaari po na tayo po tumayo para po sa pagbasa ng kanyang salita. John chapter 6, verses 1 hanggang 15. John chapter 6, verse 1 hanggang 15. Sige na po, pagnan niyo na kayo. Verse 1. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, Whence shall we buy bread that these may eat? Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Verse 9. There's a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Lahat po tayo sa 13. Therefore, they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Tayo man lang. Takilang Diyos, muli po, Lord, kami po, Panginoon, na inarito. Humihingi po, Panginoon, ang iyong pong mensahe, ang iyong pong gabi. Lord, ang gamitin mo lang bilang tagapagpahayag ng iyong salita. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa, Lord. As mo po ang anumang hadlang, Lord, upang kami po ay makatanggap ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa iyo. Bawat gawin po namin, bawat salita, Lord, ay sa ikaw pupunin mo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Una po tayo. So, dito po, sa chapter nito po, ng aklat ng Juan, dito po makikita po natin yung pong account ng pagpapakain ng ating Panginoong Jesus sa mahigit 5,000 katao. Amen? At dito po, ay normally, ito po yung mensahe na dala sa atin. Pero po ngayon, ngayong gabi, ang ating pong mensahe, tayo po ay magpo-focus dun po sa verse 9. Sabi po sa verse 9, there is a lad here. So yung punong lad, sa Tagalog, ito po isang batang lalaki, little boy. Okay? So ngayon po, mensahe po natin, magpo-focus po tayo dun sa little boy. Okay, so why did the Lord use this little boy? So yun po yung ating title ng ating mensahe na bakit hinayaan ng Diyos na magamit ay itong batang lalaki. Diba? Na pagmumula ng pagkain ng 5,000 katao na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Tanong bakit siya? Bakit hindi yung mga apostol? Bakit hindi si Andrew? Bakit hindi si Peter? Bakit hindi si Thomas? Bakit hindi yung isang tatay? Diba? Bakit hindi isang nanay? Bakit ang ginamit ng Diyos ay itong batang lalaking ito? Diba? So doon po mag-revolve po yung ating mensahe ngayong gabi. Okay? At bago po yan, welcome po sa ating pong bisita. Ngayon po, the first time, si Zina May Acabada. Tama po ba? Yan, at si Maridel Insya. Yan, welcome po kayo sa Calvary Bible Baptist Church. Tandaan niyo po, ito po hindi aksidente. No? Ba't ako nandito? Ba't ako pumunta rito? Hindi po aksidente na kayo po nandito at kayo inimbitahan. Tandaan niyo po, may mensahe ang Diyos sa inyo ngayong gabi. Ang gusto niya, iuna mo na po, ang gusto niya, malaman mo. Diba? Malaman mo, pag namatay ka, masisigurado mo
na sa langit ka pupunta. Diba? Kung hindi mo sigurado pag dumating ka sa langit ka pupunta, ito yung gaging iyon para ma-sure mo. Gusto niyo po ba yan? Diba? Exciting, diba? Yung pala naman sa akin, yun na eh. Solve na eh. Diba? Yung paglabas mo dyan sa ating bisita, alam mo, pagka namatay ka, sa langit ka pupunta, sure. Paano mo malalaman, mamaya? Makikita po natin. Diba? Sa mensahe, nandito po siya. Kasama po siya sa outline natin. Tungkol po dito sa bata. So, balik po tayo. Number one, why did the Lord use the little boy? Unang-una, makikita po natin sa verse 9. Sabi po dito, may isang batang lalaki dito. Sabi po ng mga apostol. So, unang-una, bakit siya yung ginamit ng ating Panginoong Yesus? Bakit? Kasi po siya po yung malapit sa Diyos. Amen? Di ba nag-uusap-usap ang Panginoong Yesus sa 5,000 na tao naroon at nag-uusap ang mga apostol at ating Panginoong Jesucristo, yung batang lalaki ay nasa gilid lang. Tama? Nasa gilid lang. Yun po yung unang point. He was close by Jesus and His disciples. So bakit siya yung ginamit? Diba? Kung tayo bilang Kristyano, diba? Sana pag kami preaching na ganyan, diba? Pababanggit sana yung pangalan ko. O ako yung merong ginawa na ginamit ng Lord. Pero ito, diba, isang batang lalaki, ano yung ginawa niya? Bakit siya natin pinag-uusapan ngayon? Unang-una, yan po, he was close by. Malapit siya sa Diyos. Malapit siya sa Panginoong Yesus at sa mga disciples. Yung po yung unang mensahe. Paano ka magagamit ng Panginoon? Kailangan close ka sa Panginoon at sa kanyang mga disipulo. Amen? Diba? Yun mo kailangan. Kailangan malapit ka sa Diyos. Ano po ba yung way para po tayo maging malapit sa Diyos? Ito na po yung mensahe mo sa ating mga bisita. Para ka maging malapit ka sa Panginoong Yesus, dapat kilala ka niya. Tama? John 10:27. Diba? Yung kilala niyo yung kanyang mga tupa. And the my sheep hear my voice. And I know them and follow me. Paano ka magiging close? Paano ka magagamit ng Panginoong Yesus? Kailangan unang-una, kilala ka niya. Kilala ka niya. Well, lahat ng tayo kilala ng Diyos by name. At ang hibla ng ating, di ba, ng ating buhok ay bilang ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Pero paano magiging close sa Kanya? Kailangan kilala ka niya bilang Kanyang anak. Amen? May relationship kayo. Di ba? Paano magiging close? Kailangan may relationship kayo sa ating mga bisita. Kailangan alam mo, ikaw ay anak ng Diyos. Paano magiging anak ng Diyos? John 1:20. Diba? Sa lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So kailangan tanggapin mo sa Panginoong Yesus bilang tagapagligtas. At sa ganung paraan, magiging anak ka niya. Magiging close kayo. Diba? Parang isang ama at isang anak, close kayo. Yung po yung una, kailangan alam mo, ligtas ka. Kailangan alam, may relationship ka sa Diyos. Anak ka niya. Hindi ka niya mababayaan. Di ba? Pangalawa, sa atin po, bilang mga mananampalataya, kailangan, di ba, Brother Kenneth, paano kang magiging close sa isang babae? Kailangan mo usapin mo siya. Tama? Kailangan, minuto, nag-text ka, nag-chat ka. Tama? Kailangan, oras-oras, kinakamusta mo siya. Kumain ka na ba? Natulog ka na ba? Gising ka ba? Gising ka pa ba? Tama? Kinakausap. Doon sa atin bilang isang mananampalataya, kailangan, you talk to God always. Tama? Yung prayer natin, 1 Thessalonians 5:17. Pray without yun. Pray without ceasing. Kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo ang Panginoong Yesus palagi. Para maging close sa Kanya. Yun naman ang way, ba? Tama? Yun isa sa mga ways. Paano maging close sa Diyos? Kailangan lagi mo siyang kausap. Sa tao ganoon eh. Paano magiging close sa isang tao? Kailangan lagi mo siyang kausap. Ganoon din sa Diyos. Kailangan lagi mo siya kausap. Diba? Matthew 6:6. Kung mananalangin tayo, diba? Tayo pumasok sa closet. Kailangan meron tayong laging intimate. Diba? Hindi yung hi, hello. Hindi kayo magiging close nun. Kailangan, para maging close ka sa Diyos, sa Panginoong Yesus, lagi kayo may intimate na pag-uusap. Diba? May regular tayong devotion. Diba? Sa ating Panginoon. Yun yung reason. Bakit merong nawawala? Bakit may mga bakating upuan? Diba? Kung uusisahin natin, diba? Sabi din ng ating pastor, kung uusisahin mo, ang pinakang reason yan,
Hindi dahil siya ay natison. Hindi dahil siya may kagalit. Hindi. Dahil hindi siya nakikipag-usap sa Diyos regularly. Wala siyang devotion. Tama? Kung tatanungin mo siya, kakusapin natin ang mga wala dito, bakit sila wala dito? Kasi wala silang devotion sa Panginoon. Kung sila super close sa ating Panginoong Jesus, hindi sila papayag. No matter what, nandito sila ngayong gabi. Kasi this is the Lord's day. Amen? Dapat close kayo eh. Anak na nyo siya, liligtas ka. Tapos lagi mo kayo magkausap. Biminsyay sa ngayong gabi, biminsyay sa iyo. Bilang anak. Tapos wala ka. Tama? Nagkukulang. Bakit? Kasi wala silang devotion sa Panginoon. Tama? Yung intimate na pag-uusap. Diba? Yung nagbubukas ka ng puso mo sa Kanya. Diba? Yung umiiyak sa Kanya. Amen? Yung mga pagkakataon na wala ka ng makain, gaano yung prayer mo? Gagandalin ka. Yung kapus ka, ano yung prayer mo? Gaano kainit? Sobrang init. Parang kasi, mamaya, di mo alam kung ano yung breakfast mo. Di mo alam kung ano yung ibigin sa anak mo, bakon. Kaya gano'n na kainit. Diba? Yung panalangin mo sa Panginoon. Pero ngayon meron ka na, bakit nawawala? Diba? So, para tayo mag-gamit ng Lord, unang-una, diba? Kailangan, we need to be close to God. Diba? Through our daily devotion. Okay? Daily read and meditate His words. Diba? Isa po sa favorite na verse po, Joshua 1:8. Diba? Laging nagtatanong, anong reason bakit ka successful? Bakit ba isang tao na may abundant na buhay, not necessarily financial, pero meron siyang, diba? Meron siyang kapanatagan. Nagkukulan mo, pero nandun, nagtitiwala ka sa Diyos. Joshua 1:8, diba? Diba? Nandun po yung sikreto eh. Diba? Bakayin mo natin, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yan, maraming kang magtatanong, ano ang sikreto ng success na buhay? Di ba na yun, nasa Joshua 1:8. Kung meditate lang natin sa salita ng Diyos day and night, at gagawin natin kung ano yung ating nababasa. Di ba? Then thou shalt have, you will have a prosperous life, and thou shalt have good success. Hindi lang success, good success. Amen? Di ba? Yung pala yun. Kailangan nakipag-usap ka sa Diyos. Pangalawa, hinahayaan mo siyang mag-usap sa iyo through the Bible. At pangatlo, of course, kailangan nandito ka. Amen? Kailangan regularly you worship the Lord faithfully and regularly. Kasi yan po yung kanyang utos, Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag niyo mahayaan, kalimutan, kaligtaan yung ganitong pagkakatipon. Amen? Diba? Yung yung unang punto, bakit ginamit ng Diyos sa isang bata? Kasi He was close to Jesus and His disciples. Paano po magiging close sa Diyos? Maging close ka sa mga disciples. Maging close ka sa mga workers. Maging close ka kay pastor. Amen? Diba? Saan po tayo pupunta? Sa pangalawang punto po. He was close to Jesus and His disciples. Pangalawa, He was interested what was going on. Ang nakakalungkot ko, minsan po, diba, pag may pangyayari na sa church, nandito ka, pero wala ka dito. Paano nangyari yun? Diba? Nandito ka, pero yung isip mo, lumilipad. Interested, diba? Hindi ka interesado sa church. Diba? Parang naging habit mo na lang. Yun nakakalungkot pa, naging habit mo na lang ng church. Nandito ka kasi, yung katawan mo, inahanap mo na nandito ka lang. Pag tapos na wala, nalalabas ka na. Hindi ka interested ko, anong nangyayari sa church? Di ba nakakahiya? Pagpunta mo dito, ginagawa pala yung children's department. Tama? Magugulit ka. Ba? Wala sa social media kasi pinopost naman natin, di ba? Pinopost. Pero magugulit ka, may project pala ang church. Di ba? Nakakahiya. Kasi you're not interested. Nandito ka lang as one of the numbers. Pero hindi ka na interested. Pag tingin mo yung bata, na nandun, nag-uusap ka
mga apostol, diba, at ang Panginoong Jesus, ang daming, paano natin pakakainin yan? Yung bata, nag-eavesdrop, diba? Nakikusyoso. Anong pinag-usapan nila? Diba, sa ating church, ganun din yung mensahe sa atin eh. Paano magagamit ng Lord? Kailangan, ano yung nangyayari sa church? Hindi mo sabihin maging kusyosero ka, maging kismoso ka, hindi. Pagpili mo to. Kapag nakakahiya ko na yung anak mo, hindi mo alam mo nasaan. Pagpili mo to, kasi mo anak mo. Siguro nasa school. Walang pasok niya yun, ha? Asa nga ba yun? Nakakahiya, di ba? Yung anak mo, di mo alam mo nasaan. Tama? Tapos magmalis ka, nasa mo si Nani Nachi? Asan ba rin? Hindi pa alam, hindi ko alam mo nasaan. Nakakahiya. Kaya lang, kasi this is our family. Diba? This is the church, this is our family. Amen? Ano mo yung nangyayari sa kanya? Nasasari na, nakikikusyoso, hindi, bakit magiging kismoso? Hindi. Pamili mo ito eh. You should know. Tama? Amen? You should be interested sa church. Amen? Diba? Malayo ang isip, wala sa puso ang pagsamba. Yun po yung, diba, problema pag mayroong mga ganun na members ng church. Hindi alam anong nangyayari sa church. Hindi alam ano yung mga activity ng church. Amen? Diba? So, diba? Gusto niyo po yung ano po? Samuel, 1 Samuel chapter 3. Pakita niyo po dyan sa 1 Samuel chapter 3. Ito po tinatawag po itong si Samuel. Nakita niyo po dito na napaka-attentive itong Samuel sa boses. 3 beses siya tinawag ng ating Diyos. Okay, sabi sa 1 Samuel chapter 3. And the Lord, chapter 4, verse 4. And the Lord called Samuel, and he answered, Here am I. And he ran unto Eli. 3 beses pong nangyari yan. Yan, nakita po natin na ganito, di ba? Ganito po kalapit, ganito ka-sensitive. Yung tainga nitong si Samuel sa tinig ng Diyos. Tinatawag siya. Saan po, ganun din sana ka-interested tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang member ng church. Ano yung nangyayari sa church? Di ba? Anong mga pangailangan ng ating pastor? Di ba? Be close to the workers of God. Be close sa hiniram ng Diyos, pinili ng Diyos. Alam naman natin na ang ating pastor ang pinili para mamuno dito sa church na to. So we should be close. Paano magiging close sa Lord? Be close to the pastor. Tama? Ano yung pangailangan niya? Ano ba yung kanyang gusto? Ano ba yung kanyang interest? Amen? Be interested. Okay? Be interested. Usually po, di ba, pagka ang bata, ang alam na gusto lang yan, 3 years old, 4 years old, maglaro. Di ba? Maglaro. Di ba? Mag-games. Di ba? Hihilahin mo papunta ng church. Pagdating ng church, ang gusto pa rin yan laro. Pero kung makikita nyo, iba yung bata dito. Di ba? Yung bata dito, hindi gusto niya maglaro. Ang gusto niya, makatulong. Amen? He was interested in what the Lord was doing. He is attentive, listening, aware siya sa nangyayari. Amen? And the boy immediately noticed the need for the bread and fish. At anong ginawa niya? Immediately, in-offer niya yung baon niya. Anong baon niya? 3 tinapay, 2 isda. Immediately, in-offer niya agad. Amen? So, sa atin, natanong sa atin, ano ba yung ready natin i-offer sa Panginoon? Okay? Ano ba yung commitment, yung promises na ginawa mo sa ating Lord? Amen? Diba? Number 3 po. Mabilis po tayo. Number 3. Makikita po natin sa ginawa ng batang ito. Bakit siya yung pinili ng ating Panginoon na maging kasangkapan, makakain ang 5,000 katao? Paano po? He gave all he had. Amen? He gave all he had. Pakita po natin, siguro po, sa tagpong ito, hindi lang siya yung may pagkain. Diba? Hindi lang siya yung magkain. Maraming pagkain ng ibang tao. Pero dahil siya yung malapit, siya kagawin na mapag-offer ng tulong sa Panginoon na kailangan niya. Amen? At hindi siya nagtira. Binigay niya lahat. Okay? Ano po? Sa murang isipan, alam niya kung paano magbigay sa Diyos.
generously. Kaya when nakakatawa po, dito po nung pinag-aaralan ko siya, nakita ko na yung mga Christian, kinu-question nila yung tithes and offering. Bakit yung 10% ang laki? Diba? Wala na daw yun sa New Testament, yung 10%, yung tithes. Kung ano na lang daw yung gusto ng puso mo, yung cheerful giving na lang. Diba? Hindi na naiintindihan. Pero kung titignan natin, diba sa New Testament, hindi yung tithes and offering, hindi na wala eh. Tama? Diba, yung pong pagkakaintindi nila sa offering is yung to give all you have. Kahit yung bata, alam niya, hindi 10%, hindi isang tinapay, bibigay ko. Hindi isang isda, lahat na nasa akin, bibigay ko. Diba, sa Book of Acts, nagbenta sila ng mga ari-arihan para ibigay sa church. Pero itong bata, alam niya, paano magbigay sa Diyos? To give all you have. Amen? Hindi lang bata, makita rin po natin, diba, sa Luke. Diba? Sa Lucas, nung pong nagmasid ang ating Panginoong Jesus. Diba? Nagmupo siya sa tabi ng kaban. Nagmasid siya, sino yung nagbibigay. Diba? Nakita niya, nagbigay yung mga mayayaman. Nakita rin, nagbigay yung balo. Tama? At ilan yung binigay ng balo? 10% ba? Hindi, binigay niyang lahat. Kasi po, during the New Testament, hindi po uso ang 10% lang. Ang uso na ibigay mo lahat. And God wants His people to be generous people. Yun po yung tinuturo sa atin, maging generous tayo. Maging liberal when it comes to giving, pagkakaroon. Hindi lang kung ano yung 10%, hindi lang kung ano yung, diba, minamandate sa atin, or diba, nire-require sa atin, hindi lang yun. Kailangan maging generous. So, usapan natin, why should we be generous? Why should we be generous? Bakit ba natin kailangan maging generous? Okay? Una-una po, because God has been so generous to us. Do you agree? Yeah, God has been so generous to us. Lahat ng bagay, di ba? Psalms 24, lahat ng bagay pag-aari ng Diyos. Di ba? Pamilya mo. Lahat ng bagay sa buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Even the life itself na meron ka ay pag-aari ng Diyos. Amen? Pamilya mo, anak mo, bahay mo, kotse mo, trabaho mo. Lahat yan, pag-aari ng Diyos. Amen? Bigay ng Diyos. Okay? Bigay ng Diyos, katiwala tayo ng Diyos. Ganun ka-generous ang ating Panginoon. Siya mismo namatay para sa ating kaligtasan. Di ba? Amen? Siya yung namatay, siya yung nag-offer ng kanyang buhay, binuhos ang kanyang dugo, para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Yung salvation na meron ako, meron ka, yan po ay bigay ng ating Panginoon. Amen? Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Diba? Ito po, ganun ka-generous ng Diyos. Yung kaligtasan na meron ka, meron tayo, bigay ng Diyos. Ganun siya ka-generous. Hindi na ikaw yung, di ba? Hindi ikaw yung babayan ng kasalanan mo sa hell. Hindi na ikaw yung magpapakahirap para maligtas kasi kinuha na ng Panginoong Jesus. Diba? Nakakaano po, at pag-iisipin mo, paano mo tumigil ng pagiging pagka-generous ang Diyos? Paano mo tumigil ng pagiging generous ang Diyos? Sa atin po, sa bawat pamilya, siguro po ang kumikita ay isa o dalawa na tao. Para matustusan yung pangailangan ng pamilya. Paano mo tumigil ng magiging generous ang Diyos sa buhay mo? Paano buhay yung health mo? Hindi mo buhay, health mo lang. May na po, inabalitaan ko yung kasama ko po sa lagi ko kasama ng taga-bae. Ito, yung reason nila po kayo magkausap, yung asawa niya na bank manager po sa Los Baños. Yun, nag-usap po sa business, yung mga plano niya. Diba? Sabi niya, Jason, malaking tulong siya, yung business natin, and then may mga plano na siya,
this coming Christmas, may plano silang travel next year, may plano silang bibiling lupa next year, nahulugan, yung mataming bahay nila, magkakaroon ng extension. Tapos, kayo na, text sa akin, sabi, Brad, di ba Sunday, pag-pray mo nga ako? Bakit? Kasi si Mrs. nasa ospital. Di ba? Severe pain, gastric pain, saka nahihilo. Di ba, sabi ko, yan yung mensahe nga ng Diyos, pagiging generous. Di ba? May mga plano tayo sa buhay. Di ba? Nakala mo kaya mo na siyang gawin. Di ba? Kasi kumikita ka, kasi may pera ka. Pero yung ganung pagkakataon, anong halaga nung pera mo sa bangko kung hindi mo magagawa yung mga bagay na pinagplano mo? Paano kung tumigil na ang Diyos sa magiging generous niya sa'yo? Hinahayaan niyang ma-enjoy ang pamilya mo. Hinahayaan kang ma-enjoy ang pera mo, ang trabaho mo. Tapos pag Sunday, pinagkakain mo sa kanya ay Sunday na dapat ay sa kanya. Di ba na? Kaya pagka iniisip mo, sobrang generous ng Diyos, tapos, di ba, manilis mo, ganun pala kabilis. Amen? Di ba? Yung bagay, yung niligtas ng Diyos, yung pagiging generous, paano wala yan kung alam mo sa lang ka pupunta at kung kaano nararamdaman mo yung pagiging generous sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya niinisip niya sa atin, maging generous kayo kasi generous ako sa inyo. Amen? Hindi lang isa, hindi lang 10%. Sabi yung bata, lahat binigay niya. Amen? Paano kung tumigil ang Diyos sa pagiging generous sa iyo? Saan ka pupunta? Diba? Isipin po natin siya. Pangalawang bagay, bakit natin kailangan maging generous? Because we are stewards. He is the real owner, manager lang tayo. Amen? He is the real owner, manager lang tayo. Tandaan po natin yun. Lahat ng bagay na meron tayo, hinahayaan lang ng Diyos na i-manage mo. Amen? Hinahayaan lang ng Diyos na i-manage mo. Binibigyan ka niya ng pagkakataon. Diba? Ng opportunity na mag-manage ng mga bagay na binibigay sa iyo. So bakit mo kailangan maging generous? Kasi hindi sa iyo yan. Amen? Yan yung kaloob sa iyo ng Diyos. Nabasa ko yung sa Proverbs, labor not to be rich. Diba? Pag binasa mo siya, labor not to be rich. Huwag ka lang magtrabaho para yumaman. Amen? Yung naisip ko, diba? Yung pinagpapala ka ng Diyos, hindi lang sa sarili mo eh. Para sa pamilya mo. And ano ba yung church, pamilya mo? Amen? Minsan gano'n eh, di ba? Minsan sa isang bahay o sa isang magkakapatid, hindi balance eh. Merong kapatid na umuulan, may kapatid na nangangailangan. Bakit may umuulan, may nangangailangan? Kasi dapat balance pala. Labor not to be rich kasi ikaw gagamitin ng Diyos para sa kapatid mo. Amen? So, be generous. Bakit ikaw yung nasa dito sa side na to. You are blessed kasi dinagay ka ng Diyos sa side na to help these people. Pag ibang pasalamat ka kasi kumikita ka, may trabaho ka, may good health ka. Ay yung mga kapatid mo wala, di ba? Kasi sa iyo mo nagaling. Amen? So, be thankful, be generous kasi nandito ka sa side na to. Binigyan ka ng Diyos ng pagpapala para ibigay yan. Amen? Eh, hindi naman natin maladali sumukay ang ating mga, di ba, ating mga kayamanan. Amen? Kung makatulong ka sa kapatid mo, di ba, purihin ng Diyos. Amen. Di ba? Kasi nandun ka sa side na yun. Andito ka sa side na to, pinagpapala ng Diyos, financially. Di ba? And good health. Nasa kabilang side, yung mga kapatid mo na hindi. Ganon, pinagpapala ka agad. May time, sabi ng pastor, may season. May season ng pagpapala. This season, nandito ka. Dahil alam mo, the season na ng pagpapala. Diba? Hindi ka magiging tikom, kamao, or diba, ang kamay sa pagpapala. Magiging bukas ka. Bakit? Kasi alam mo, sooner or later, ikaw ang mga kailangan. At sa Diyos ka tatawa. Amen? Hindi mo sila, tinulungan kita. Hindi, sa Diyos ka tatawa. Kung tinulungan kita, tulungan mo ko, hindi. Sa Diyos ka pa rin tatawa. Kasi siya yung
may-ari ng lahat ng bagay. Amen? So, we should be generous. Una-una, kasi ang Diyos ay generous sa'yo. Generous sa atin. Pangalawa, because we are just stewards. Manager lang tayo, hindi tayo yung owner. Okay? And as Christians, with this in mind, with this in mind, we must ask ourselves, generous ba ako? Diba? Am I a generous person? Ngayon, if you will ask yourself, generous ka ba? Diba? Yun yung tanong, generous ba tayo? Kasi una, 2 Corinthians 8, verse 1 to 2. Yan, sabi po dito, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Verse 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Many times po, diba, narinig natin, bakit ito magbibigay? Meron din naman mga pangangailangan. Una po, generosity responds to needs. Generosity responds to needs. Hindi ibig sabihin na magiging generous ka kasi sobra-sobra. Magiging generous ka kasi merong nangangailangan. Amen? Hindi dahil sa katayuan mo na sobra-sobra, hindi. Kasi merong nangangailangan. Pasin mo, dito po, diba, nabanggit po yung Macedonia. Sabi dito, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy, hindi mayaman the church, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ito po yung, bakit ako magbibigay? May pangangailangan din naman ako. Bakit ako magko-commit? Sa church, marami pa rin akong pangangailangan na kailangan kong tugunin. Amen? Diba? Remember po, remember, we don't give because we have plenty. We give because we are Christians. Amen? Following the example of Christ, He gave His life a ransom for many. Magbibigay po tayo, okay? Hindi po dahil mayaman tayo. Magbibigay tayo kasi Kristiyano ka. You are reflecting what Christ did to us. Amen? Sinasalamin mo lang kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Iniwanan niya yung langit. Diba? Iniwanan niya yung langit, naging tao siya, binigay niyo na yung buhay para sa iyo. Ganun ka-generous ang Diyos. Bakit tayo magiging mapagbigay? Kasi Kristiyano tayo, kasi baptist tayo. Naiintindihan natin kung saan tayo pupunta. Amen? Yung magiging generous, it responds to the needs. Hindi po, ang pagbibigay, ito po natin, hindi po ito para sa mayaman lang. Ito po yung para sa bawat Kristiyano. Amen? Yung pagiging generous. Hindi ito po ay, unang-una, alam po natin, it responds to the needs. Pangalawa, generosity is an attitude. Generosity is an attitude. Acts 2 verse 41. Acts 2 verse 41. Then they that gladly received this word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Kita niyo po yung gladly. Di ba? They that gladly received this word were baptized. Ano ba yung attitude ang unang-unang binigay sa atin? Gladly. Pagiging masaya. Amen? And they were generous. Tayo yung naligtas, naging automatic, naging generous ka. Bakit? Kasi alam mo, hindi ka karapat-dapat maligtas. Nung po tayo naligtas at nasave ka, automatic yun, magiging generous ka talaga. Hindi pwede hindi. Tutunin ka ligtas. Bakit? Kasi hindi ka karapat-dapat makatanggap ng kaligtasan eh.
gaano tayo kasama nung tayo hindi paligtas, kung wala pa tayo sa Panginoong Yesus? Gaano mga kasama? Tapos ngayon, inaamin mo, inaako mo, na kay save, sa langit pupunta, gaano ka-generous sa Diyos? Amen? Diba? So, ito po yung attitude na meron tayo bilang isang Kristiyano. Diba? We are automatically become generous too. Kasi we are Christians. Yan, tandaan po natin po yun. Kasi po, generosity is all about attitude, not the amount. Tandaan po natin yun. It's not the amount. Okay? Hindi po yung naglalagay ng 100,000 pagka-tithing na. Gaano makakapal yan? 100,000 lalagay mo. Hindi. Baka kumita ka ng 10 million, 100,000 nila. 1%? Diba? Hindi mo sa amount. Alam mo natin sa Luke chapter 21 verse 1 to 4, yung binigay ko po sa inyo kanina. Diba? Like this little boy, yung balo, binigay niya hindi, diba? Hindi percentage lang. Binigay niya lahat. Diba? Diba? Nagmamasin po. Sabi ko sa verse 1, and he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. Luke 21 verse 1. Ang Panginoong Yesus, nakita niya the rich men casting their gifts into the treasury. Naglalagay, mga yaman. Pero ang napansin niya at ang pinuri niya, yung mahirap, diba, yung balo na naglagay, diba? And he also saw a certain poor widow casting in tithe 2 mites. Verse 3, and he said, of a truth say unto you, that this poor widow had cast more in than they all. Diba? Kung baga po, 2 piso. No, 2 piso na lang. Tapos yung isa nagbigay ng 100,000. Sabi ng ating Panginoon, mas malaking binigay niya compare sa lahat na nagbigay. Bakit? Kasi binigay niya ang lahat. Nakita niyo po yung generosity. Diba? Itong poor widow. Amen? Pero po, di ba, ang marami tayo nakita po sa Bible na yung binigay lahat, amen, ay hindi pinagkulang ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, matagal na Kristiyano, more than 10 years, di ba sa atin ako, more than 10 years na, di ba, 14 years na, from 2010, na ako'y naligtas. Di ba, hindi nagkulang ng Diyos. Kung di ba kung talaga magiging tapat tayo sa ating pong tithing, sa offering, magiging generous tayo, hindi nagkulang ang Diyos. Di ba? Oo. Di ba? Yung testimony ko, yung pandemic, lahat na tayo, di ba? Dumanas na kahirapan sa pandemic. Pero hindi talaga yung worst. Hindi mo alam yung, di ba sabi ko nga, sa lumban, yung pagkakataon na ayong, well, early riser po ako, 5 a.m., 6 a.m. gising na ako. Okay? Pero yun yung pagkakataon na ayokong gumising. Diba? Nagtutulog-tulugan ka na lang, ayaw mo bumangon. Bakit? Kasi hindi mo alam kung may breakfast. At ikaw ang tatanungin, anong handa natin? Anong kakainin natin ngayong breakfast? Yung pagkakataon sa akin, nung my life, na talagang, diba, na parang hindi ko alam, Lord. Diba? Ano ka na, nagpe-pray ka, iiyak ka, kung anong nangyayari, diba, sa'yo, hindi naman sa akin, sa buong mundo, hindi ko alam saan pupunta. Pero, diba, years after that, ito tayo. Nakakatayo, nakakabili. Diba? So, tayo ko, wow! Ang generous ng Lord. Diba? Dumaan ka sa ganung pagkakataon, hindi ka bumitaw. Nato ka pa rin. Punta ka pa rin ng Sunday. Magtulong pa rin ng Sunday school. Diba? Natutulong ka ng Sunday school. Natutulong ka ng Bible study. Sumasama ka pa rin sa Zoom meeting. Diba? Wala ka ng pera. Okay lang. Diba? Minsan, naalala ko wala sa brother Alan niya, na yung pagkakataon ko lang po, gano'n kabuti ang Diyos. Yung naging birthday nung brother Alan, yung anak niya na birthday sa, yung pasyalan dito yung sabihin ng Borwell. Diba? Yung nag-invite siya eh. Nag-invite siya sa akin. May sasakyan din kami, may sasakyan kami nun. Ini-invite niya ako, kaya lang hindi kami pumunta. Sabi ko na lang, may gagawin. Sinungaling pa. Pero po, ang remaining reason, wala kami pang gasolina. Yung reason, may sasakyan kami, may trabaho ko that time, pero wala akong pang gasolina.
Worst, wala akong pagkasulina, kakasabi ko may parigalo ako. Diba? Pero hindi niya alam, wala may alam. Ang Lord na nakakalam. Gaano kawala. Diba? Ibig ka, hindi ka makapunta, bakit? Wala kayong pagkasulina. Nagka-tricycle ka, wala akong paparkil na tricycle. So pumunta, maki-fellowship, pero hindi mo kaya. Diba? Pero hindi po tayo nag-give up sa Panginoon. Diba? Alam natin, siya mag-provide ng ating pangangailangan. Kaya po pag gigising ako, yung ginawa ni Kuya na bahay namin, naiiyak na lang ako. Gano'ng kabuti ang Diyos. Diba? Gano'ng ka-generous sa Diyos. Diba? Huwag ka lang titigil sa ginagawa mo para sa Diyos. Diba? Sabi niya, hindi hihingi ang Diyos sa iyo ng bagay na wala sa iyo. Amen? Hindi hihingi ka ng Diyos, hindi hihingi ka ng Diyos ng malaki na wala sa iyo. Binigay niya sa iyo in the first place. Amen? Diba? Pangatlo, generosity is giving to God first. Kapag higing generous mo, hindi laging mo, libre. Tapos, diba, yung offering mo, yung commitment mo, hindi pa tapos. Generosity is giving to God first. Unahin mo yung commitment mo sa Lord. Unahin mo yung commitment mo sa Panginoon before yung yabang. Yung generosity, ibig sabihin pala libre ka. Ibig sabihin ay, di ba? Ako kaya sa pera masingan ka, magbibig ka. Unahin mo, Diyos. Di ba? Giving to God first. Yun po yung magiging generosity. At ang pinag-uusapan po natin ay hindi po pera lang, ha? Hindi pera. Sabi ko nga po, di ba? Hindi hingi ang Diyos ng bagay na wala ka. Hindi mo natin pinag-uusapan financial only. Alam mo pwede mo sa Diyos? Unang-una, time. Time. May oras ka. Yan po yung dapat generous na binibigay mo sa Diyos. May oras ka. So, willing, sa Bible study, sumama ka, magbigay ka ng oras. Kasi yung oras, yung bagay na equally binigay sa ating lahat. Lahat tayo 24 hours, 7 days a week. Amen? So, yan po yung bibigay mo sa Diyos, yung oras. Kasi paano kung hindi maging generous ang Diyos sa iyo sa oras? Paano kung dapat kulangin ka ng Diyos sa oras sa mundo? Diba? Oras. Importante mo sa Diyos yan. Magbigay ka ng oras. Oo, may trabaho ka. Pero magbigay ka sa Diyos ng oras. Oo, may pag-aaral ka. Oo, gusto mo maging top. For God's glory, pero wala sa church. Hindi mo ganon. Sabihin mo, kunyari, for the God's glory, kailangan nandun ako sa top. Kailangan top 1 ako. Kailangan ma-promote ako. For God's glory, pero wala ka naman sa church. Hindi mo ganon. Unahin mo ang Diyos. Yung oras. Pangalawa po, diba? Our time to worship Him. Pangalawa po, our talent for the service. Amen? Diba? Yung ating choir. Diba? Pasimula po, mas marami yung last time na ako yung pumunta rito. Mas marami yung choir. Tapos mas kukunti ngayon. Napasimula po. Diba? Saan mo yung iba? Amen? Diba? Nasaan yung iba? Hindi ko alam kung kayo ng umaga mas marami. Pero po, yun po yung isa sa talaga sa inaabangan ko pag napunta ako sa Takos. Yung kanta ng choir. Amen? Iba yung asan mo yung oras nyo? And you have the talent to sing. And you were given an opportunity, pribileyo na kumanta, pero nasan ka? Amen? Yan po yung pinipili mo, hindi hingi sa iyo ng Diyos. Hindi laging pera. Oras mo. Yung talent mo. Amen? And of course, pag po yung treasure yung money. Diba? Ito po yung money na kung talagang aarihin natin na hindi yan galing sa Diyos, magiging, diba? Magiging open ka sa pumibigay. Kasi hindi mo yung madadala. Okay? So, pangatlo po. He gave his all. Bakit pinili ng Diyos itong batang ito? Verse 11. Balik po tayo. John chapter 6, verse 11. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples,
and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. He gave his all, kanyang nabinigay, to the right person. Yan. Kung magbibigay po tayo, let's give it to the right person. Amen? Many people sa panahon yan are willing to take his food, but he chose to give it to the Lord Jesus. Amen? Kung tayo magbibigay, alam po natin yan, Malakay 3:10, saan mo dadalhin yung tithes mo? Sa storehouse, sa church. Amen? You give it to the right person. Kung magiging generous ka sa tao, gusto mong maging generous, unang-una dapat maging generous ka sa church. Maging generous ka sa pastor na ginagamit ng Panginoon. Amen? Maging generous ka sa mga workers. Okay? He believed that Jesus could take it and use it to meet the needs of the multitude. Bakit kay Jesus natin ibibigay? Kasi ito po ay magagamit. Diba? Magagamit. Nasa isip mo, bakit ka magiging generous sa Lord? Bakit ka magiging generous sa pastor, sa mga workers? Bakit alam mo, yan ay magbibigay sa kanila ng motivation. Na ano, gawin kung ano yung, diba, yung kinumit nila na gagawin nila. May party ka sa bawat, diba, sa bawat kaluluwa. Amen? Bawat kaluluwa na naliligtas. May party ka, bakit? Kasi i-equip mo yung mga workers, tama? Binibigyan yung pangailangan ng pastor. Amen? Diba? Paano po? He gave his all to the right person. Of course, the church, the Lord Jesus. Pangapat, verse 11 to 14, bakit po pinili ng Diyos itong bata? Kasi po, it will gain amazing result. Ano po yung mga nangyari? The people were not just fed, they were filled. Dahil sa ginawa ng bata, hindi lang napakain ang mga tao. Sila po ay nabusog, sumobra pa. Okay? There were 12 baskets full of leftovers. And most importantly, ano po yung naging resulta nito? The people glorified the Lord Jesus Christ. Amen? So sa atin po, ang tanong po sa atin, will you give your life, your all to Jesus to you? Amen? Parang kung yung bata, gusto natin magamit. Pero tanong, gaano ka close sa Lord ngayon? Gaano ka ka-interested sa nangyayari sa church? Sa nangyayari sa pastor? Sa pangangailangan ng church? Amen? Importante po itong mga bagay na ito. Maging close tayo. Ano po? Be generous kasi generous sa iyo ang Diyos. Huwag po natin hintayin na i-equate ng Lord yung generosity niya sa pagiging generous mo. Kawawa po tayo. Totoo po yun, kawawa po tayo. Kung tatapatan ng Lord kung paano ka magbigay sa Kanya, sa ibibigay niya sa iyo, kawawa po tayo. Amen? Yung good health natin, alam natin, di mo alam kung nangyayari sa katawan, lalo kung hindi ka pa-check up, di mo alam kung nangyayari yun sa katawan mo. Kala mo, malakas ka. Kala mo, dahil sa good eating habit mo, dahil sa ginagawa mo, nagagawa mo yung ginagawa mo ngayon, nakapagtrabaho ka, okay yung pag-iisip mo, diba? Yung puso mo, ay takbo ka lang, pero hindi mo alam kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi sa isang iglap, pwedeng punin ng Diyos ang buhay mo. Kung di man buhay, yung good health mo. Kaya huwag na tayo lumiban. Amen? Sana next week ba yung mga, sabi yung kanina nga, message ni Pastor Paulo, diba? Maging interested tayo. Bakit wala sila? Diba? Uy, nahanap ka ni Pastor. Diba? Love the brethren. Kasi ito yung ating pamilya. Alamin natin kung ano yung nangyayari sa kanila. Bakit wala sila rito? Bakit ka nangihina? Bakit hindi ka sumasamba? Makakatulong ba ako? Amen? Diba? Importante po yun. Maging interested tayo para gamitin tayo ng ating Panginoon. Gaya ng isang bata. Amen? Tayo may tumayo lang. Pwede mo na lang. Ilang Diyos muli po, Lord, kami po, Panginoon, ay malapit sa iyo. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba, Lord,